Propagation can be done by division, yung cuttings yon. Keiki, pagka nanganganak sa katawan yung halaman, kasi may capability yung orchids for that. Ang tawag doon sa baby na yung keiki. And then, for ano naman, sa laboratory, there's seed pollination. And pwede rin yung cloning, which we call tissue culture. Yun ang ginagawa na namin dito, yung seed propagation. Kaya marami kaming halaman dito na may mga seed pad, tawag doon. Ang isang seed pad, maraming, seeds yun, thousands minsan, ha? Kaya ngayon, i-grow namin sa laboratory hanggang tumubo after mag-pollinate kami ng mga seeds na maabot ng 4 to 5 months, depende sa laki ng seed pad. No? Pagkatapos, sa laboratory yan, itatanim ng bata ko dyan sa technician. It will take another 4 months to 5 months to transfer to the mother flask, ha? Yung mga buto na yan. Deplasking na yon, ibig sabihin, ililipat mo na ng bote. We have to continue transferring it for at least 1 year, no? Para ngayon, paglabas niya sa bote, mag-ano na kami sa community pot, kung maliliit, kung malalaki, diretsyo na sa mga seed pads, sa mga seed pods, no? Kaya yun, hanggang lilipat namin sa malaki, hanggang magbulaklak. It will take for other species na, for dendrobium, it will take at least, paglabas sa bote, mga 2 years, ha, bulaklak yan. Tapos, yung mga 8 to 12 months, kaya ito, paglabas nyo sa bote, yan, mag-umpisa na naman kami ng transferring, transferring to pot sizes. Umpisa sa maliit, una community pot, tapos maliit, tapos sunod-sunod hanggang... Wala kasing shortcut ang orchids, eh. Hindi mo mapipilit yan, depende sa size. You can produce a lot more than yung normal na, let's say, nagpabunga ka ng nag-pollinate ka ng bulaklak, tapos kung gagayahin mo yung natural habitat, kakalat-kalat mo lang yung buto niya, di ba? So, ilan lang ang mag-grow doon. Pero inside the laboratory, inside the sterile environment, kayang mabuhay ng kahit 1,000, 2,000 halaman. Marami kang mapoproduce. Pero pag sa labas-labas lang, baka 3, 5, yung natural sa bundok, diba? Yung gano'n nangyayari. Pero pag lab, marami. We have a sterile environment, yung lab itself. And then, of course, yung lahat ng tools na kailangan gamitin. So, para rin siyang gumagawa ka ng bottled food na sterilize mo muna yung flask, yung kanyang laman, at saka mo lang siya magagamit. Kasi, para ma-lessen yung contamination. Yun ang kalaban ng ng propagation ng orchids pagka napasok siya ng contamination, ng bacteria. Kasi, eventually, ilang buwan sila nandun, eh. And then, the food na nandun sa loob, ilang buwan lang, 4 months, no? 4 months lang nila, makukonsume na nila yon. So, you have to replate. So, ibig sabihin, lipat ka na lipat ng bottle hanggang ma-reach nila yung optimum size para pwede mo na silang ilabas. They can survive on their own na sa labas. Pero, for the meantime, kailangan nilang nakaupo muna sa media na talagang may food the whole time. Well, continuous naman yung pag-hybridize namin ng dendrobium kasi yun yung sa market, And then, phalaenopsis meron din. Yung vanda, hindi masyado kasi hindi naman ganun kalaki yung kanyang demand. So, nandun naman kami sa mataas ng demand kasi maliit naman yung area, yung namin, yung production sa laboratory. So, whatever we need. Tapos sa species naman, we try to make the species that are hard to get na in the wild. So, parang conservation din effort namin na yung species, tinatry namin hindi mawala. Kasi marami nang hindi makita sa wild ngayon. Over-collected na kasi. Tsaka ginagawa ng subdivision. Tinatry, yun, isa pa yun. Tsaka kaingin. Iba nagkakaingin. Well, nagtatry yung DENR i-control, pero hindi nila makokontrol pag nandun na sa gubat. We'd like to invite everyone to visit our Facebook page, Purification Orchids Philippines,
And you can come visit our physical store in Quezon City. One's in 117 Congressional Avenue, and the other one is inside the Quezon Memorial Circle in Quezon City. Pwede pa rin silang bago mag-member, mag-visit sila sa akin, tignan nila. Kasi baka akala nila nagbibiro lang ako, no? Kasi pwede ko mag-handle ng seminar for a group, no? Para ma-encourage lang.